Itinanggi ng dating hepe ng Special Enforcement Service ng PDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na iniipit siya ng gobyerno para tumestigo laban kay Senator De Lima. Lumantad si Marcelino matapos basahin ni De Lima kanina ang mga text message niya sa kanyang mista o classmate sa PMA kung saan nakasaad na pinipressure daw siya. Pero giit niya, hindi siya tinatakot o pinipilit na magsalita laban sa senadora. Live mula sa Quezon City, may report si Jamie Santos. Jamie? Jessica, dumulog sa tanggapan ng Public Attorney's Office ngayong hapon si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino matapos ngang baliktarin ng Department of Justice ang nauna nitong desisyon na nagbabasura sa anti-drug law laban sa kanya. Pumunta si Lieutenant Colonel Marcelino ngayong hapon sa tanggapan ng Public Attorney's Office para humingi ng provisional legal assistance. Wala daw kasi siyang kakayanang magbayad ng pribadong abogado. Pwede naman daw ito ayon kay PAO Chief Persida Acosta, lalo na sa mga biglaang pangangailangan. Sabi ni Acosta, humarap si Marcelino para linawin ang mga pahayag ni Senador Leila De Lima. Hindi daw niya nakatext o tinext si Senador Leila De Lima. Kaya naman daw ikinagulat niya ang balitang nabanggit siya sa naging presko nito. Ang ka-text raw niya ay ang kanyang mista na kaanak ng senador. Palitan lang daw ito ng kamustahan at words of encouragement. Nasa kanilang mista, ang tawag ay pangpahay moral. Wala din daw nagpe-pressure sa kanya para magsalita laban kay Senador De Lima. Nakatrabaho daw niya ang senadora pero pawang professional lamang. Hindi daw totoong malapit sila sa isa't isa. Pero inamin ni Marcelino na may sumubok na kumausap sa kanya para mag-testify laban kay De Lima pero itong kumausap daw sa kanyang ito ay wala sa panig ng gobyerno. Retiradong empleyado raw ito ng gobyerno na tumanggi siyang pangalanan. Sa tanong kung handa ba siyang mag-testify o napilit ba siya nitong kumausap sa kanya, ani Marcelino, handa naman daw siyang humarap sa mga isinasagawang investigasyon, mapa sa Senado o Kamara pa ito. Tanging katotohanan lang naman daw ang kanyang sasabihin at lahat ng kanyang nalalaman. Sa panig lang daw siya ng katotohanan. Sa pagre-reverse ng kaso laban sa kanya o yung sa timing ng kaso laban sa kanya, ayaw raw niyang isipin na napupolitika siya. Sa kabila raw na nangyayari sa kanya, naniniwala pa rin daw siya sa justice system ng bansa. Kampante rin naman daw siya na walang katotohanan sa isinampang kaso laban sa kanya. Narito ang ilang bahagi ng naging pahayag ni Lieutenant Colonel Marcelino. Hanggat sa abot po ng makakaya ko, tutulong at tutulong ako basta sa ikakabuti ng bayan natin, lalo na sa kampanya sa droga. I will do everything. I will do everything as long as na bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos, ng gobyerno, ng lakas ko at ng aking kakayahan. I-dedicate ko po yung ano ko dyan, gaya ng ginagawa ko dyan even before. Jessica, ang immediate remedy daw ng Public Attorney's Office ay bukas na bukas daw ay pupunta sila sa korte. Jessica. Okay, magbigay lang tayo ng konting background tungkol dito kay Lieutenant Colonel Marcelino. Ito po yung opisyal ng PDEA na nung nakaraang administrasyon nakita dun sa isang Shabu Laboratory, kung hindi ako nagkakamali, Jamie, no? Tapos hinuli siya nung mga nag-operate, tapos sabi niya, hindi siya dapat hulihin dahil kaya lang naman siya nandun kasi tinitiktikan din daw niya yung Shabu Laboratory na yon. As a result of that po, siya ay kinasuhan, no? Ikinulong din yata, tapos kinasuhan. Tapos recently, yung charges drinap. Tapos, kinote ngayon na umaga ni Senator De Lima yung isang news item na lumabas na ibinalik yata yung charges. No? Drinap nung una tapos ibinalik yung charges ulit laban kay Lieutenant Colonel Marcelino. Ano ang sagot niya doon, Jamie? Bakit nagkaganon yung anong binanggit niya? Bakit nagkaganon yung kaso? Kinasuhan siya, drinap, and then kinasuhan siya ulit. Yun nga, Jessica, ang ikinagulat nito ni Lieutenant Colonel Marcelino, ipinagtataka daw niya kung bakit, kumbaga, binuhay muli yung kaso sa kanya. Kung matatandaan daw, talaga namang naipakita na nila na walang sapat na ebidensya laban sa kanya. At kumbaga, nabigyan na nga daw siya, nakapag-bail na siya. Kumbaga, maituturing na nga na clear na siya sa kaso at wala naman daw napatunayang nakuhang illegal na droga sa kanya, Jessica. Pero hindi niya dinideny yung mga text message na binasa
ni Senator De Lima. Dinideny niya na yung kaso niya is being used against Senator De Lima. Pero dinideny rin ba niya yung mga text na pinadala niya sa isa niyang mista o classmate at na-forward din kay Senator De Lima ngayon na binasa niya kaninang umaga? Jessica, ang binanggit kanina ni Lieutenant Colonel Marcelino, no, totoo daw na nagka-text sila nung kanyang mista. Nagsimula pa raw yung palitan nila ng text, mga buwan pa ng July nung siya ay nakakulong. Kumbaga daw nagpapalitan sila ng mensahe, ng mga words of encouragement dahil nga katulad daw niya, may pinagdadaanan daw ito. Kaya naman daw kumbaga pampahay moral yung kanilang mga mensahe. Kaya naman daw nagulat siya nung malaman niya sa isang press con na nabanggit o na-forward na kay Senador De Lima yung kanyang mga text messages. Wala naman daw siyang anumang text message dito sa kanyang mista na para kay Senador De Lima. Kaya naman daw, ang huling text daw nila nitong kanyang mista ay kanina ng umaga matapos ang press con. Tinanong ko siya kung tinanong ba niya yung kanyang mista kung bakit i-forward ito o paano napunta kay Senador De Lima yung kanyang message. Ang sagot lang daw nung kanyang mista ay na-forward ko. Yung tinanong ko kung anong naging dahilan nung kanyang mista, kung bakit forward yung kanyang messages, kung ang palitan naman nila yung kanyang messages ay para sa kanilang isa't isa, hindi raw naging malinaw yung sagot ng kanyang mista dahil ang sagot daw nito ay nasa ibang bansa siya, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.